Student YO Universe. Pinaka-latest sa pop culture trend. Bring the latest and the hottest trending topics. From the ultimate movers and shapers. It's very interesting na ang daming nominations na nakuha ng The Artist. To everything else under the sun. I'm very excited kasi ito na yung Olympics eh. We don't just listen to the student's voice, we amplify it. Ayun po sa anti-planking law, parang sobrang lang yan. Kasi, di ba? Because it's not just a student's world, it's our universe. Student YO Universe. Congratulations for making it at the end of your week. At ito, nakasurvive nga kayo ng isang linggo na naman ng akad sa trabaho, di ba? Yes. At bago nyo i-face ang inyong mga weekends, ay bibigay muna namin sa inyo ang hottest and latest sa ating pop culture trends. Ito ang Student YO Universe. Ako si Vince. At ako naman si James. So dahil nga sa Student YO Universe, we give you the hottest and the latest trending topics, the movers and shakers of the pop culture. Yes. Mga moves and shakes tayong ginagawa dito. And as always, the Student YO Universe is your one and only venue for some interactive, youthful, informative, and profound angle on anything and everything pop culture. At dahil nga interactive tayo dito sa Student YO Universe, maaari kayong makisali sa aming usapan. You can email us at studentyouniverse2.0@gmail.com or i-like nyo ang aming Facebook page, facebook.com/studentyouniverse. Pwede nyo rin kaming i-follow sa Twitter at SYOUniverse. And last but not the least, ang aming Instagram account, you can see our selfies, our publicity materials there. Or syempre, trendsetters of the month, di ba? Nandyan lahat. So, that's at Student YO Universe. Ayun, parang wala nang way para ma-miss niyo yung mga trending topics namin, mga ka-universe. And for the last week, for the month of February, no, ay alam niyo na dito sa Student YO Universe, ay tradisyon na natin yan, na tuwing last February of the month ay naghahalal tayo ng isang ng talagang pinag-usapan. Kala ko naghahalal for elections kasi, di ba usually dito po sa UP Diliman ay University Student Council elections and local council elections pag mga gantong February. Pero ngayon, iba yung ihahalal natin dahil naghalal tayo ng trendsetter of the month natin. At syempre dahil love month itong February, dapat lang na ibigay natin sa kanila kung sino nga ba yung karapat-dapat na maging trendsetter. Itong 50 Shades. Joke lang. So ito na ang ating trendsetter of the month. Yes. So for trendsetter of the month, we have That Thing Called Tadhana. Bakit nga ba? Bakit That Thing Called Tadhana yung ating trendsetter of the month? Kasi ganito nga, after natin pag-usapan ito last week, ang tanong pa rin na umiikot sa ating mga isip-isipan, where do broken hearts go nga ba, Tita Whitney? Mga ganong tanong. Ito nga ang quote-unquote Hugot Movie of the Year, dineclare na ng ating mga netizens, ay kumita na ng 120 million pesos as of last week, no? Pero hahanapin pa natin kung gano'n nakalaking kinita niya ngayon. And its first 2 weeks, no, ng That Thing Called Tadhana, kumita na agad ito ng 100 million pesos, mga ka-universe. Now, running on its 4th week until March 3, no, the film that got a grade A from the Cinema Evaluation Board ay pinapalabas pa rin sa selected cinemas nationwide. At ito nga ay nagkaroon ng limited run noong 10th Cinema One Original Film Festival noong November 2014. And ayun nga, ito ay naging box office success nga according to our netizens at tungkol sa mga film critics. At ito nga ay unang pinalabas noong February 4. With its box office success, classmate James and mga ka-universe, Angelica Panganiban expressed her gratitude in an Instagram post last February 15. Sabi niya, "Salamat. Wala na kaming masabi. Salamat. Napakasayang napakasayang adventure ng movie na to. Salamat sa matatalino at malalim at mababaw at maarte at kumapit na lang sa movie na to para maka-move on or simpleng nakarelate lang. Salamat po." Ayun. Yan. So para sa mga sa mga hindi pa nakakanood ng dating Called Tadhana, until March 3 pa nga siya. Pero syempre, saan nga ba umikot tong kwento na to? Umikot lang naman siya sa kwento tungkol sa Heart and an Arrow. Diba? Ayan. So pag napanood nyo siya, makaka-relate na kayo kung ano ba yung Heart and an Arrow. So, ayan, nandyan si Angelica Panganiban, syempre, at yung kanyang love, siya si Mace, no? At ang kanyang Mace Castillo and ka-love team niya si JM De Guzman or si Anthony Lagdameo. And then, nagsimula to dahil sa galing siya ng ibang bansa. Tapos, over baggage. Tapos kailangan niyang tinatapon niya na yung mga gamit niya. And then here comes kasi JM. Kasi ayaw niya magbayad ng extra. Nakakahiya kasi, diba? And then here comes JM naman na the savior na, sige, pwede mo ilagay sa gamit ko. Nag-offer, diba? Ang bait-bait. Ayan. Tapos doon, nagsimula yung araw nila and then dire-diretso na yon. Parang sobrang spontaneous na nangyari.
sa pagtatagpo nilang yon. And ayun nga, no, ang That Thing Called Tadhana ang nagwagi ng Audience Choice Award at para naman kay Angelica Panganiban ang Best Actress Award doon sa 2014 Cinema One Originals Film Festival. And recently, mga ka-universe, no, it was announced through their official Facebook page that Antoinette Hadawan is nominated for Indie Movie Screenwriter of the Year in the 31st Star Awards for Movies. Ayun na, bonggang-bongga. Napakadami ng awards ng dating Called Tadhana. Syempre, dahil sa sobrang daming awards, sobrang laking hype nitong dating Called Tadhana, hindi maiiwasan na yung mga tao maghanap sila ng Ibang other ways, diba? Yung... Para mapanood to. Kasi, aminin naman natin, diba, na hindi naman lahat kayang manood ng pelikula, hindi lahat kayang maglabas ng pera para makanood ng pelikula. So, syempre, nagre-resort sa ibang options, gaya ng pagda-download na alam naman nating illegal at ito nga ay napag-usapan natin nung nakaraan. Pero kasi, bukod sa may mga nag-download at tinag si Angelica Panganiban at si mismong director no, na si Antoinette Hadawan, nag-post kasi nag-post si Antoinette na parang may nagtanong pa daw sa kanya kung saan daw pwede i-download yung kanyang pelikula. Na parang kung ikaw naman common sense, pwede mo naman siyang i-google. Pero sinaktan mo pa talaga yung mismong director ng pelikula. And syempre, isa nga sa naging pinakamalaking limelight siguro nitong pelikulang to ay nung nag-comment na mismo si Angelica Panganiban. Dahil alam niya series naman. Of tweets siyang pinost. Sabi nga ni na Angelica Panganiban sa kanyang official Twitter account at I am Angelica P. Di ko gets yung nanonood yung talaga, no? Di ko gets yung nanonood ng pirated tapos tatag pa ako. Alam ba nilang illegal yung ginagawa nila? Tinuloy niya pa, no? Gusto kaya nila wala na kaming gawing pelikula ang mga artista dahil mawawalan na kami ng trabaho sa pagsuporta nila sa piracy. And lastly, sinabi niya, respeto lang po, pare-parehas tayong Pilipino pero naghahatakan tayo pababa. Nakakalungkot to, grabe. Yun yung naging sentiments ni Angelica Panganiban sa piracy issue nga dito sa dating Called Tadhana. Kasi nga kung titingnan mo classmate James, no? Tulad na binanggit mo kanina, nakakatawa na tinatag pa nila, no? Na yung mga yung cast talaga and then yung director ng dating Called Tadhana. Dahil alam naman nila, no, na pirated or piracy act yung ginagawa nila. And ito, nabigyan tuloy sila ng sermon ni Angelica Panganiban. At atong movie na to ay na-penetrate ang social media. On a positive side, no, ay nakakuha ito ng attention sa ating mga social networking sites dahil nga sa pagkopya ng ating mga ka-universe sa movie poster ng dating Called Tadhana. Yung pinakamalaking joke ngayon ay kilala mo ba si Nat King Cole? Oo. Sige, go. Nat King Cole Tadhana. Sobrang nakakainis po siya pero nakakatuwa siya at some point. Napakadaming hugot talaga. At ito ay hina-hashtag ng mga ka-universe natin yung dating Called Tadhana with the famous lines doon nga sa film. And bilang dito nga sa Trendsetter of the Month ay binoto nyo ang dating Called Tadhana bilang pinag-usapan for the month of February ay dahil Love Month nga, no? At ito talaga ang ating naging trendsetter. Ay pag-usapan naman natin yung in general yung pelikula. Kasi ito nga yung issue ng piracy. Tinitingnan natin ano nga ba yung isang pelikula? Is it a form of art? Just a form of art? Or really it's for profit or for business purposes? Sa akin, it's more, depende kasi yan sa agenda nung director. Okay. At saka depende yan sa agenda nung director at saka nung producer. Sa kung paano nila titignan yung pelikula nila. Kasi ako naniniwala na yung pelikula ay talagang mainly sobrang cliche na and passe na sabi natin to express yourself, to express kung ano yung nakikita mo. Kasi pang nagkakaroon din tayo beauty pageant answers. Oo, at saka nagkakaroon din kasi tayo ng connotation na parang kapag ba pelikula, parang kailangan ba niyang ipakita yung reality or ito ba yung reality talaga na gusto natin? Kasi 'di ba kung mapapansin natin, ito nangyayari to sa mga indie films, 'di ba? Na parang usually parang ang madalas na pinoportray ng indie films naman ay yung poverty. Yan, kasi parang ito yung reality. In-expose talaga. Oo, 'di ba? Tapos parang yung iba naman hindi mo alam kung ano yung reality or kung ano yung gusto nila pakita kasi mapapansin mo naman yan sa goal ng pelikula. Kung gusto ba talagang kumita or para lang sa pera. Interesting. Diba? Kasi ako, merong mga pelikula na sobrang ganda at tumatabo sa takilya. Kasi minahal ng tao yung pelikula. Meron namang mga pelikulang ginawa lang para lang kumita. At meron namang mga pelikula na parang hindi man ganong karaming tao yung nakakanood. Tinatapos nila. Kasi pelikula siya.
ako ganun ko siya nakikita na nasa thinking na yun ng producer at saka ng director kung para saan ba nila ginagawa. Pero syempre hindi mo nga maaalis na mahal siya. Kumbaga kasi sa ano natin sa case natin sa Pilipinas, parang usually yung tickets ay nasa 180 to 200 pesos ng ticket. Tapos kung ako yun, kung mayroon pa naman akong ibang paggagamitan ng paglalaban, kasi mga pinaglalaban in life. Kung mayroon pa naman akong ibang paggagamitan ng pera, bakit ko uunahin yung pelikula, di ba? Kasi parang, ayun nga, aminin natin na sa Pilipinas, hindi naman ganun lahat ay fortunate para makapag-afford bumili ng ticket. Well, para naman sa akin, itong mga pelikula na to, it's really, cliche nga pakinggan, pero expression siya ng mga storya na isinulat, di ba? Na gusto magawa ng visual representation. Pero ang goal mo kasi doon, gawin siyang sobrang ganda para ma-appreciate na siya ng tao at tangkilikin talaga. Para naman dito sa kaso ng dating Cold Tadhana. For me, nakakalungkot nga na na mas pinili ng mga tao na panoorin siya sa pirated DVDs or dinownload ganyan, pero hindi mo siya maaalis kasi for me it's a way of widening your audience na din, 'di ba? Kasi kung sino lang ba yung kayang magbayad, yun lang ba yung kailangan maka-experience ng pelikula. And ayun, pwede rin siguro natin tingnan dito nga yung issue din ng piracy in general naman sa pop culture dahil very rampant nga yan, 'di ba? Yung pag-download ng TV series, yung songs, and yung stealing of original content. Anong masasabi mo doon? Makaka-apekto ba 'to sa dynamics ng pop culture? Ang ganyan? akin kasi, kung i-compare, ako, kung nagda-download ako ng TV series. Okay. Alam mo kasi yung feel na marami kasing tao yung nanonood neto, sobrang ingay niya, kaya gusto mo rin siyang ma-experience. 'Di ba? And merong mga TV series tayo na pinapanood na gawa sa US, gawa sa UK. Yeah. Tapos yung only access natin to that is the internet. Yeah. And internet, kasi feeling ko, kaya rin naman okay sa mga producers ng TV na merong online episodes yung TV series nila kasi it taps another market. Yeah. It taps yung gumagamit lang ng social, yung mga international audience. Oo, tsaka yung netizens lang. Kasi aminin natin, hindi na lahat ngayon afford manood ng TV. Yeah, diba? hindi na Lalo na yung mga young professionals, oo. yung mga working professionals natin. Hindi na nila kayang manood ng TV because kasi, of work. Oo, kasi diba usually yung shows meron silang time slot. Yeah. And hindi mo na kayang habulin yun kung nagtatrabaho ka kasi gets priorities naman, di ba? Pero so eto, yung mga series na to, they are accessible now because of the internet. And yun yung another market na nakukuha. And 'di ba, kung mapansinin din natin, nagpo-post sila ng update sa Facebook na airing na kagaya na nga lang ng How to Get Away with Murder ngayon, 'di ba? Na parang 2 minutes na lang magsa-start na ganyan yung finale. Kasi sinasabay nila yung online market. Kasi alam nilang merong online market, merong nanonood online. Now, sa pelikula, hindi ko siya mai-compare sa TV. Kasi ako naniniwala talaga ako na films are made for big screen. Okay. Hindi siya yung para lang i-download for your own viewing sa bahay. Kasi diba TV series, parang eto kasi sinusundan mo. Yung pelikula, it's a one-time, big-time thing. Yeah. For me yun yung pagkakaintindi ko sa kanya. And, ayun, the issue of piracy in pop culture content, it's a threat kung nawawala na yung authority ng gumawa for me and hindi na siya na-appreciate as is kasi sobrang parang nagiging flat na siya na parang dinownload na siya ng lahat ng tao, parang wala na siyang diba? Parang wala na ng gana, ganyan. Pero hindi siya threat basta ma-regulate siguro. Ganun. And ito nga itong anong pinalabas ang dating Cold Tadhana, in general yung in its first few weeks ay talaga naging positive yung response ng mga netizens, pero meron namang iba na hindi nagandahan sa pelikula dahil sinabi nila na wala daw wow factor yung pelikula, na parang tumutuloy lang na isang narrative at parang nabore ka na, parang in the first 30 minutes mabobore ka na. And kung i-compare naman natin to sa quality of films na dito sa Philippines, kung i-compare natin sa ating top grossing films like yung mga Private Benjamin, yung mga My Little or My Big Bossing, 'di ba? I-compare natin yung plot neto. Well, for me, Classmate James ng Ha Universe, ito kasing dating Cold Tadhana, yung atake niya sa istorya ng isang ng dalawang tao na na-in love sa isa't isa, ganyan, ay ibang-iba.
dahil tulad nga sinabi natin kanina, it's a narrative na tuloy-tuloy. Hindi naman kasi kailangan para ma-recognize mo na maganda yung pelikula kapag maraming nangyayari na mga pasabog or maraming quips or maraming puns, yung mga ganon. Sometimes nandun lang sa simplicity ng pelikula. Yeah. Makikita mo na kung gaano talaga nila inatake yung storya. At the end of the day, kung naihatid naman nila yung storya at kung meron naging epekto doon sa manonood, diba? It's a good film. At saka, never mong masasabi na lahat ng tao nagkaroon ng positive comments sa isang pelikula. Kasi, you can please everyone. Yeah, diba? Na parang iba pa rin naman yung, minsan nga, yung totoong meaning ng director nawawala na pagdating sa atin ng message, pagdating sa atin ng pelikula. Iba na yung pagkaka-interpret natin sa kung anong gustong palabasin ng director. Parang mas nag-focus tayo sa isang bagay, no? Kanyari, ang gusto kong tema nito yung yung mga biyahe sa Pilipinas, for example, sa dating Call Tadhana, from Baguio to Sagada, pero ang napansin natin yung love life, pero hindi pala yun yung gustong focus. For example, ganun. And lastly, siguro, dito sa ating trendsetter for the month of February, pwede natin pag-usapan yung movie, yung film industry in general, yung hati pa rin ng indie at mainstream. Anong masasabi mo doon? Napag-usapan namin to sa isang FGD nung nakaraan na parang ano pa nga bang pinagkaiba ng indie sa mainstream ngayon. Lalo na ngayon parang kasi kung tutuusin mo yung mga artista minsan pinapasok na nila yung indie industry. 'Di ba? At minsan naman pumapayag yung mga nasa indie industry na magkaroon ng stars kasi kailangan ng pelikula nila. Nagaganap. So ngayon parang medyo tumatawid na dun sa line na kung ano ba yung mainstream sa indie. Kasi hindi mo rin naman masasabi na porkit mainstream meron siyang formula. Kasi nakakita na tayo ng ibang films na hindi na sila sumusunod ng mainstream films na hindi na nila sinusunod yung formula na girl miss boy, mahirap si girl, ganyan. Hindi na siya yung ganon. Nagkakaroon na ng lalim yung storya. At hindi mo naman masasabi na porkit malalim yung storya, hindi na siya. Hindi porkit mababaw yung storya, mainstream na siya. Oo nga. Diba? Ang ganda na sabi ng classmate James na hindi natin pwede i-base base lang sa content. Because at the end of the day, ang description talaga ng indie at mainstream ay yung indie, it's really not funded by a big production house. Independently produced. Ito nga mga mainstream, usually nare-relate sila doon sa mga cliche ng tema or mga storya dahil ito yung gusto i-fund nitong mga production houses na ito. Dahil ito nga yung kikita. And para sa mga director, para sa mga writer, it's up to us. Well, us talaga, writer. It's up to us to push the envelope of the stories of these films na kahit nasa mainstream ka, tulad ng sinabi mo, ay hindi mo naman kailangan makisama doon sa kung anong sikat, sa kung anong popular. At saka kasi, sana matanggal na rin natin yung perception na once tumangkilik ka ng mainstream film ng pelikula, nandun ka sa Chipanga, cheap version. Or less educated version. Kasi usually, ang nangyayari, manonood ka ng indie films, tapos parang ang dating, educated ka kasi nanood ka ng ganyan, na parang konti lang kasi nakakapanood neto. Pero pag nag-mainstream ka, gets, parang isipin ng tao sa'yo, ang babaw mo kasi nag-mainstream film ka. Lalo na sa Philippine context. May ganun kasing pagtingin dito, diba? Ngayon, nagkakaroon na ng crossover na merong isang big production house na meron silang independent counterpart. Na ganun. Tapos, pinagsasama nila yung story. So, ngayon, medyo malabo na para i-define natin. Hindi naman sa malabo para i-define yung mainstream at indie. Pero para mag-settle tayo dun sa category or stereotype na basta to mainstream, ito indie. Parang mali naman ata yun. Kasi nakikita naman natin na nag-evolve yung parehong pelikula. And ayun, ito yung mga pinag-usapan natin dito sa ating trendsetter for the month of February. Dahil nga ang dating Call Tadhana ay ganito yung naging epekto for the whole month. At ito yung mga iba't ibang bagay na pumasok doon sa storya, hindi lang doon sa pelikula mismo. And ayun ang ating trendsetter for the month of February, mga ka-universe. At ito rin ang pagtatapos ng ating first segment. But before we move on, ay gusto lang namin i-promote ang event ng CMC Isa. Ito yung Mama Sapano in retrospect. Mamaya yan, 4 to 7 p.m. sa CMC Auditorium with guest speakers, Attorney Benedicto Bacani, Professor Ramon Casiple, and Professor Romel Banlawi. Yes. Ayun na, makita-kita tayo dyan mga ka-universe. And ito na, mamaya pagbabalik natin, pag-usapan natin yung mga nag-trend for this week, di ba? Kung sino nga ba yung mga talagang nagpaingay. Hindi lang ng Twitterverse, hindi lang ng Facebook world, kundi ng buong tag na ito, pop culture industry. Yes. Huwag kayong mag-aalis, magbabalik ang Student YO Universe. Student YO Universe.
ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka. Ayan, nagbabalik kayo dito sa hottest and coolest radio program every Friday morning. Ito ang Student YO Universe. Ako si Vince. At ako naman si James. At ayun, bago tayo mag-break, pag-usapan natin kanina for the trendsetter of the month of February ay ang That Thing Called Tadhana. At for this week, bago tayo pumunta sa ating mga listahan talaga ng nag-trend for this week, from February 22 ba? Hindi alam kung anong date. 24, 23. Okay, Hindi fine. talaga Kaya na. sure. Oo. Ay, alamin nga muna natin kung saan nga ba nakakuha ang ating mga trending topics. Kaya naman, wag na natin patagalin pa. Alamin na natin kung saan nga ba nakakuha ang mga trending topics na ito. On Student YO Universe, we go deeper into what's hot, what's happening, and what matters to the youth. The YO Universal team is composed of 15 students who pull together recent pop culture news from the most relevant websites and choose the top 5 most talked about topics online. Our universe revolves around your voice because your voice is our number one choice. Ayun na nga, narinig nyo ang panata namin dito sa Student YO Universe. Kailangan fresh na fresh ang listahan ng ating mga trending topics at fresh na fresh din ang mga sources ng trending topics na ito para credible kami sa inyo at wala na mga magkakaso ng plagiarism. Yes. Oo. And ito na, simulan na natin. Simulan natin sa ating pangatlong topic this week. So, ito na ang ating number 3. Number 3. At number 3, Pacquiao Mayweather fight. At ito nga in-announce this week at ang reactions ng ating netizens ay nakuha natin dito sa sinulat ng ating intern for this week na si Lainey Bernardino. Hi, Lainey. If you're listening, hi. Ayan. Yeah. So, ito na ito yung isa sa pinaka-inaabangang laban. 'Di ba? Itong Pacquiao Mayweather kasi napakarami na talagang naging issue na nagkakaroon na sila na nagpaparinigan na sila. Umabot na sa ganung point na parang pag nagkita sila, parang gagawan agad na kailan na matutuloy yung laban. Marami talagang nag-aantay. Syempre, mahal na mahal natin ng People's Champ, 'di ba? Na yes, support our very own. Na parang nagkaroon siya ng mga laban before Mayweather na hindi natin in-expect na magkakaroon pala. Kasi saan ba nakuha tong mga taong to? Kasi parang iniisip natin na sobrang galing ni Pacquiao na si Mayweather na yung dapat niyang kalaban. Tapos 'di ba, bago mag-Mayweather, merong mga last year lang, 'di ba, may nakalaban siya, yung American, tapos medyo hindi naging maganda yung resulta kasi parang sobrang galing na ni Pacquiao for him. So inaabangan talaga itong kay Mayweather. So ito nga, just moments after the fight was announced, tickets at MGM Grand sa Las Vegas were already yung sold hotel, out. 'Di ba? 'Di ba? So medyo mataas yung naging presyo ng ticket. Ang average price niya ay $4,175 yung pinaka-cheap na yun. Tapos yung pinakamahal ay $10,506.41. Ang mahal. 10,000. Grabe. Kung i-convert natin yan sa Philippine peso, maabot tayo ng mga 400,000 pesos, no? Biruin mo manonood ka ng laban ni Pacquiao and Mayweather, 400,000 pesos without pa the airfare. Oh my God. So, mangyayari yung laban na to sa Me Too. And ito nga, syempre, medyo hindi naman ganun kalaki yung MGM Grand Arena. So, meron siyang capacity na 16,800. And then, yung plano ng organizers ay mag-accommodate ng mas maraming fans kasi ito yung pinakamalaking laban. Isa sa mga pinakamalaking laban sa boxing history. So, sinabi na naman ni Coach Freddie Roach na naniniwala siya kay Pacquiao dahil sa kanyang agility and strength na mas mataas yung advantage niya kaysa kay Mayweather. Si Coach Freddie Roach yung official ni Pacquiao coach. Baka akala natin kung sino-sino coach na nagsasabi nito. And itong trending topic na to this week nga ay pinag-usapan sa ating mga social networking sites dahil din sa mga comments ni Marquez, yung dating nakalaban ni Pacquiao, na nagko-comment siya na sinabi niya kay Pacquiao na i-target mo yung knockout. Kung kaya mo i-knockout si Mayweather, ay gawin mo at huwag ka magtiwala sa judges daw. Si Marquez sinabi ni Marquez, rematch pa. Siya talaga yung nagsabi, no? And sinabi rin ni Marquez na ito nga yung biggest fight ng boxing history. And siguro pwede natin pag-usapan dito, no, na yung hati nitong panalo ni Mayweather at Pacquiao dahil ang 60% ng panalo ay mapupunta kay Mayweather at ang 40% ay mapupunta naman kay Pacquiao. Anong masasabi mo dito? Ito yung mahirap kasi ito yung hindi nagigets ng marami kung bakit hindi matuloy-tuloy yung isang labanan. Itong hatian sa kung 60-40, 50-50, 70-30. Kasi aminin naman natin, hindi sila lalaban
kung alam rin namang matatalo sila tapos wala silang matitake home. I mean, that works for both parties, di ba? Pero ang hirap kasing mag-agree sa 50-50 terms. Kaya siguro umabot sa 60-40. Kasi, syempre, labas pa rito yung pay-per-view, nakikitain. Kasi ganun siya kakomplikado na hindi lang basta-basta, sige, dahil siya yung magaling, ilalaban ko siya sa ganito. Kaya merong pa rin, tawag ito, political economy dun sa loob. Kasi kung sino pa yung organizer, sino yung naghawak, syempre bakit sa MGM, napakaraming bagay na kinoconsider. Yeah. Oo. Tapos isa pa dito, kung ano talaga yung makukuha ng mga, kasi parang, kung tutusin nga, parang huli nang tawag ito, na napaprioritize yung mga maglalaro. Kasi diba, parang ibibigay sa kanila, ito yung terms ninyo, mag-agree ba kayo? So parang, it's either you sign it or not. Oo. And 60-40, feeling ko okay lang naman. Yung 60-40. And ayun, siguro, sa tingin ko, Pacquiao agreed to the fight with the 60-40 agreement dahil gusto niya talagang ibigay sa mga Pilipino yung laban na hinahangad nila. Well, it's just me. Sa tingin ko, gano'n yung nangyari. Dahil yung influence ng fans sa laban na to ay napakatindi talaga. Even before the fight was announced, napakataas na ng hype. 'Di ba sa social media, sa ating sa mga streets, sa mga kalsada ganyan. Dahil gusto talaga nila magtapat ang pound for pound kings right now dahil dalawa silang kina-consider talaga na magaling sa world of boxing. At ito nga si Mayweather undefeated pa at ang dami nagsasabi na si Pacquiao daw yung kayang magbigay ng unang talo dito kay Mayweather. And siguro pwede rin natin tingnan dito yung napakabilis na pagkaubos ng tickets for the MGM na anong masasabi mo doon sa yung ganong kabilis na parang wala nang time yung ibang tao and meron nagkakaroon na naman ng division na who can afford and who cannot. It's clear kung sino lang yung nakaka-afford kasi kagaya nga ng binanggit natin, the cheapest is $4,000 and then yung pinakamataas ay $10,000 yung presyo ng ticket. So, I mean, kanina pelikula lang yung pinag-uusapan natin That's like 150 pesos to 200 pesos. Ang dami nang hindi kaya, 'di ba? Very selected na yung nakakanood ng pelikula. Yes. Ngayon pa na $4,000 to $10,000 yung labanan. Sobrang pa kaya, 'di ba? Elite few na siguro yung 1% ng society na lang. Yung makakanood kasi natin, 'di ba si Chavez Singson usually siya pumupunta sa mga laban ni Pacquiao. Lagi siyang nasa likod ni Manny Pacquiao. So, natin na kung hindi masasabi natin mga politiko yung makakanood, pero the likes of that. Siguro mga artista na sobrang laki ng kinikita and then yun nga, kagaya sabi mo, gagastusan mo pa yung airfare mo, paglabas mo ng bansa, kung manggagaling ka mo ng Pilipinas. Sobrang nakakatakot na hindi na mabigay yung chance para sa iba na makapanood. Pero kasi nandiyan nga naman yung pay-per-view, pero iba pa rin kasi yung experience na nandun ka, napapanood mo siya ng live. Ayun, napag-usapan nga natin, ito mga usapan ng ticket prices, ganyan. Nakakalungkot lang isipin na mas nagiging focus ng tao yung yung gaano kalaki yung kikitain, kung gaano kamahal yung stay sa hotel, or kung gaano kalaki yung ratings, or gaano kataas yung ratings pag pinalabas na tong laban ni Pacquiao and Mayweather sa pay-per-view or pati na rin sa yung mga delayed telecast natin. And at the end of the day kasi, sports really is a form of showing your excellence in a specific sport. 'Di ba, tingnan mo si Mayweather at si Pacquiao magaling sa boxing. For example, magaling ang UP sa swimming. Yung mga ganong klaseng mga ganong klaseng pinag-uusapan dapat sa mundo ng sports. And ayun, tulad sinabi ko kanina, nag-iiba yung focus natin sa sports. Mas tinitingnan natin yung yung little things. Pero dapat ang tinitingnan talaga natin is yung yung palitan ng suntok. Palitan ng suntok between Pacquiao and Mayweather. And it's not just laban nitong dalawang tao na to, but really it's about their agreement na na kaya nilang i-uphold yung identity ng boxing at kaya nilang itaas at i-erase yung level of awareness para sa mga hindi fans or para sa mga fans ng matagal at patuloy pang tangkilikin nga yung mundo ng boxing. Speaking of fans, merong isang article na lumabas na sa Philippine Arena na lang daw dapat gawin yung match ni Pacquiao at saka ni Mayweather kasi nga naman alam naman natin yung Philippine Arena na pinakamalaking 'di ba? Is pinakamalaking venue arena. Tapos maraming makakanood, 'di ba? Alam ko 55,000 yung kaysa dun sa 16,800 ng MGM. Kaso nga naman, hindi na nila controlled ngayon yung power play pagdating dun sa
dun sa venue, di ba? Ano nga, dito galing sa studio ay sinasabing mayroon daw glitch doon sa MGM Grand Hotel website dahil isang daw computer glitch ang naganap dahil sinasabi agad na sold out na yung laban ni Pacquiao and Mayweather sa May 1 and 2. Pero sinabi ng USA Today, sinabi nila sa isang report na ang glitch nga ay pina-appear ng MGM Grand was sold out for May 1 and May 2 minutes after the Pacquiao-Mayweather bout announcement. And it said the hotel claimed as of Friday na sinabi dito na that it has plenty of rooms available for the event's weekend. So, hindi daw totoo. Ayan. So, medyo na live update tayo dito. No? Pero kung meron kang $4,000, ay guna. Sige, napanoorin mo kung gusto mo. Dinagdag pa nga ng USA Today, kinote nila ang MGM Grand spokesperson na si Yvette Monet at sinabi niya nga, Monet. Yvette Monet saying the hotel was nowhere near being sold out and that a toll-free number would allow reservations for fight a weekend. So, ayun. Ano ba talaga natin? Siguro kunin natin tong statement na to na hindi pa talaga sold out. Oo, kasi minutes after the announcement, sobrang yaman naman ng mga tao. Ay nabentan lahat ng nabenta na lahat ng tickets. Yes. And ang update na yun, mga ka-universe, ay nanggaling sa isa nating very avid fan talaga. Yes, si Mayweather himself. Joke, si classmate Robert. Oo, ayan. Hello, Robert, at maraming salamat sa pakikinig sa Student YO Universe. And going back to our topic. Ayan. Ayun, and ito nga, si Pacquiao and Mayweather din, ay na-penetrate na nila yung mundo ng pop culture. Dahil kaya sila pinag-usapan dito sa Student YO Universe. Dahil nagkaroon na silang celebrity status, diba? Aside from their boxing career, ay meron na rin silang mga promotions, tulad ni Pacquiao, siya ay isang congressman, siya ay isang singer, siya ay isang actor, diba? Very well versed. Basketballista na rin si Pacquiao. Basketballista. At ito nga kumalat din nga sa social media na threaten daw si Mayweather at gusto niya na rin mag-basketball. 'Di ba may video siya na nagshooting siya sa isang basketball court. And I think pwede na natin iwanan itong trending topic na to, kasi sa May 2 pa naman ulit natin ito babalikan. At sigurado na magiging maingay ito. At wala na namang krimen sa Pilipinas ng May 2. Zero crime rate, And from a sports event or from a sports topic, ay pupunta naman tayo sa bakbakan naman sa kalsada. Oo, yan. Oo. Ito na ang ating number 2. Yes, number 2, #EDSA ka ba? Siyempre, kahapon nag-celebrate tayo, di ba, ng EDSA anniversary. People Power anniversary. So, ngayon, kasama natin ang ating classmate intern na si Clara Rosares. Hi, Clara. Ayan. Hi, Clara. Okay. So, ito nga kahapon, diba? Parang, sabi nila, normal day dapat, pero hindi naging normal day. Ano nga bang nangyari, classmate Clara? Hindi, kasi close off yung certain parts ng road. So, naturally, hindi makakapass yung commuters and yung car drivers. So, naturally, yung normal na traffic ng EDSA, lalo pang lumala kasi hindi nga makakadaan lahat. And to think that this was normal working holiday. So, some people wanted to go to work talaga. Yeah. Kaso nga lang, yun nga, because of the commemoration ng 26th anniversary nung EDSA Revolution, talagang ang daming na-hassle kasi lumala talaga yung traffic. On the normal day nga, traffic na. Tapos ngayon, mas traffic pa. Oo, i-consider natin na ang EDSA, yung Epifanio de los Llanos Avenue, ay isa sa mga very vital highways dito sa Philippines. Dahil yan talaga yung tumatakbo from the south to the north. It extends 54 kilometers. Diba? Kaya siya Highway 54. Yan. And ayun, dito nga sa #EDSA ka ba ay humugot yung ating mga ka-universe through medyo their nasa blood na ng mga Pilipino ngayon na humugot na kung ano-ano through their online accounts at naging trending topic nga yung #EDSA ka ba. Pwede ka ba magsabi, classmate Clara, ng ilang mga hugot or yung mga feelings ng ating mga ka-universe? Okay, ito galing kay @PeachyYoung saying #EDSA ka ba because I'm stuck on you. Wow! Naramdaman ko yon. Kasi di ba pag na-stuck ko sa traffic, gusto ko in-explain ko yung joke Call me ko. Ito, sabi naman ni @Mr_SuperJC #EDSA ka ba kasi dinadaan-daanan ka lang niya. Parang masakit naman ata yun. Hugot pa rin. Oo, nadadaanan ka lang. At sinabi naman ni @JoySpring, #EDSA ka ba? Because we are made for EDSAder. Ay, may mga puns na nagaganap. Tapos meron ka pa dyan, Classmate Clara? Meron naman ito from Aaron Atayde. EDSA ka ba? Kasi
parang wala tayong mapupuntahan. Kung wala mapupuntahan, itigil na natin. Ito yung mga nahanap kong mga bitter. Sabi naman ni at Earth to Shan. Hashtag EDSA ka ba? Nakakaubos ka kasi ng pasensya. Well, etong hashtag EDSA ka ba ay isang patunay na naman talaga, just like what we discussed last week, yung hashtag MNL 50 Shades of Grey. Di ba yung kinagawa natin ng Filipino context, yung mga bagay-bagay. Magaling tayo sa ganito, no? Yung medyo mabigat na topic, nagiging light pagdating sa Twitter. Pinapakita lang nito kung gaano ka-witty yung netizens natin. Or witizens. Joke lang. Witizens. Bet ko yung natawag sa kanila. Diba? Kasi sobrang sama na ng timpla ng mga tao sa nangyari kahapon. Yun nga, parang imagine mo yung EDSA traffic na siya, dinoble mo pa dahil nagsara ka ng ilang parte ng EDSA. Sobrang ang dami ng mabibisit na tao. 'Di ba? Parang sabi nga nila, too much para sa isang Freedom Anniversary event, 'di ba? Parang bakit ganito? Bakit sino nag-isip na ipasara yung EDSA? And yun nga, maraming naabala dun sa ginawa nila. Kahit na ganito ka-light yung naging discussion online, kahit na maraming nag-joke about it, alam natin na marami pa rin nabwisit. And ayun nga, dito sa trending topic na ito, ay siguro na-bore yung mga ka-universe natin sa traffic. Habang nasa biyahe. Kaya nila naisipan mag-tweet ng mga ganitong hugot lines. And ito, na meron akong sariling analyzation. Wow. Di ba meron tayong mga industrial age, information age, digital age. Well, sa tingin ko na sa mundo ng pop culture, ay meron din mga age na nagaganap. Di ba mayroong nagkaroon ng time na we are very obsessed with losing weight, yung getting thin, di ba? Getting fit and sexy. Pero ngayon, ang uso ngayon ay humugot talaga. Or yung magsabi ng mga lines na related sa love life or romantic lines. Yung kahit ano na lang, no? Minsan bigla ka na lang, lapis ka ba? Bakit? Kasi di ko magana ballpen ka. Kwenta yun. Pero, hindi na, di ba? Kahit na ano na lang ngayon, parang pwede mo na lagyan ng hugot. And that says a lot about our online citizens, diba? And ang masasabi mo dito, classmate Clara, na itong mga Filipinos talaga, ay kaya natin i-inject yung sarili nating humor or yung sarili nating klase ng comedy sa mga bagay na mababigat at nagagawa nating magaan. I think trademark na yan ng mga Pinoy. As in, like, kahit may struggle, napapasmile pa rin, napapahugot pa rin, still witty, still smart. And ayun itong mga Pilipino nga ay talagang patunay na really like comedy, no? Just a little backgrounder, yung concept ng komedya. Di ba pag narinig mo yung term na komedya, it's really for funny or for laughing purposes. Pero nag-start talaga ang komedya, according to theater, as a form of labanan or sa war, ganyan. Hindi talaga siya funny. Pero ang mga Pilipino, nakita natin nakakatawa. yung mga espadahan, yung mga sapakan, ganyan. Dahil itong big and exaggerated movements, ay natatawa tayo. At kapag may nasasaktan, we think that it's funny. So doon talaga nagsimula yung type of komedya. And I think it leads to the type of comedy ng slapstick. Pero itong hashtag EDSA ka ba, it's a different type of comedy, Pero sinabi mo, it's witty, it's very self-aware, na alam mo pinagtatawanan yung sarili natin. Di ba? Yung EDSA pinagtatawanan. Ayun. Ayan. So, bago tayo, hashtag EDSA ba tayo? Kasi kailangan na nating mag-move on sa topic na to. Gusto ko yan. Yes, for the next. Pero medyo mahirap So, ito na lang, for our yung mga hindi naka-move on, batiin natin. Sina Christine, si Dwight, at si Robert. As Robert, not as Mayweather. Okay. So, babalikan natin. Hindi na natin babalikan to. Pero magpapasalamat tayo kay ating classmate Clara, di ba? Sa pagbabahagi niya tungkol dito sa EDSA ka ba. Dapat nag-tweet ka rin ng hugots mo. Para nasabi nabasa natin dito. So, ayan, that's our number 2 topic for this week. So, mamaya pagbabalik natin, ito na ang ating number 1, hot na hot trending topic for this week. So, magbabalik ang Student YO Universe. Student YO Universe. UP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DCUP 1602, kasali ka. Ayan, nagbabalik na kaya dito sa isang program na nagbibigay sa inyo ng hottest and latest in pop culture. Ito ang Student YO Universe. Ako si Vince. At ako naman si James. At bago tayo pumunta sa ating number 1 trending topic for this week, ay daanan muna natin kung ano nga ba yung mga napag-usapan natin kanina. At unang-una nga dyan ay ang ating trendsetter for the month of February, ang That Thing Called Tadhana. Yes, ang ating number 3 topic, Pacquiao Mayweather fight. At ang number 2 naman nating trending topic ay ang hashtag EDSA ka ba. Yes, ito naman. At ang ating number 1, hindi siya number 1 dahil 87th na niya. So, ito na siya. Moving Pictures, we have 87th Oscars Awards. Ito ang ating number 1. Number 1.
At number 1, the 87th Oscars. At para dito sa trending topic na ito, isasamahan tayo ng ating classmate intern na si Hannah. Yes, pero sinulat ito ng ating intern sa si Hannah at si Chloe Reyes. Ayun. Yes. So, ano nga bang nangyari nitong February 22? Hello, classmate. Hello. Hi. So, Ayun. So, noong February 22, naganap yung 87th Oscars na isa sa mga pinakamalaking event sa movie industry. Yes. Kung saan, ayun, itinanghal na nga kung ano mga movies yung mga makakakuha ng mga awards at ano. Yan. Ayun, So, paano nga ba nagsimula itong 87th Oscars? Itong 87th Oscars ay ginanap sa Dolby Theater in Hollywood, California. At ito ay talagang dinaluhan ng iba't ibang celebrities at movie stars. Ang actor na si Neil Patrick Harris, ang kilala natin as Barney Stinson sa very popular na TV series na How I Met Your Mother. Your murder. Joke lang. Ayun ang nag-host ng awards show na ito for the very first time. At alam naman natin na very capable talaga in doing crazy things. At ito nga kanyang ginawa sa Oscars. From jokes to magic tricks to presenting an award almost naked, ay nagawa niya na talagang lahat. And isa sa mga inaabangan kasi every Oscars is the opening act. Yun. Kasi ito yung nagsiset ng mood for the whole program itself. Tama ka dyan. And then, ano yung binigay sa atin ni Neil Patrick Harris? It's Neil Patrick Harris, so we expect something musical. Yes, I diba? know. And dito sa ginawa niya, sa kanyang opening act, nagkumanta talaga siya with performances from Anna Kendrick and Jack Black. So, as in, nagkaroon sila ng camera roll and then may shadow dance and all. Ang daming really nangyari. Fun. So, really sobrang taas ng standards na sinet niya for the opening. Kaso, na kalagitnaan nga, Ayun, kalagitnaan nga, maraming nagka-criticize na since na-host na rin ni Neil Patrick Harris yung Oscars before, parang kino-compare na siya ngayon na parang hindi daw ganun kabenta yung pag-host niya. At saka yung bumenta daw yung mga medyo nagkaroon siya ng racist jokes. Yeah, na, I know. Na nung in-enter niya, nung dineliver niya, medyo na-lighten naman yung mood na hindi naman nainis yung mga tao sa kanya. Natuwa pa nga yung mga viewers sa mga sinabi niya. Tapos ayun. Diba? Sobrang dami rin kasing naging comments about it. Like, kinumpara siya kay Ellen last year. Yeah. And we know na yung last year's very Oscar, epic. nag-set rin siya ng standards kasi doon lumabas yung selfie of the year. Selfie of the year, diba? Na lahat ng stars sumali, nagkaroon ng pizza sa Oscars, diba? Tapos yung ngayon nga, though nag-start ng maganda, nag-fluctuate somewhere along the road, tapos biglang, meron kasi siyang, like yung isa sa mga pinaka-natatandaan niyang award presentation, yung sa Birdman, pero yun yung almost naked na siya. So, diba? And then, syempre, hindi mawawala yung mga nanalo dito sa Oscar. So, isa yung Birdman sa pinakamaraming nakuhang awards na meron siyang 4 awards. Best Picture, na isa sa yun yung pinaka... Yung parang tok-tok na. Yeah. And then, Best Original Screenplay, Best Cinematography, and Best Director. And then, Grand Budapest Hotel, pinakamagandang pagkakakulay na pelikula. Brought home 4 Oscars rin, Production Design, Original Score, Costume Design, Makeup, and Hairstyling. And then, maraming nominees, no? Meron tayong 8 nominees for Best Picture. I know. And halos naman sila lahat nakakuha ng tig-isang panalo. Nice. Very and ito yung some of the winners. Best Film, we have Birdman, or The Unexpected Virtue of Ignorance. We have... For Best Actor? Yeah, for Best Actor, we have Eddie Redmayne for The Theory of Everything. For Best Actress, Julianne Moore, no? Ito ang kanyang first Academy Award. After 5 nominations. Ito ang kanyang first acting award na nakuha nga sa Academy. And para sa movie na Still Alice. Ang dami nag-aantay na makukuha na siya ng Oscars, diba? And ayun, Julianne Moore raised the awareness for Alzheimer's disease with the film nga. Sinabi niya to sa kanyang speech na sinabi niya na parang there's no such thing as Best Actress. Pero sinabi ng mga tao, ay merong Best Actress, ikaw. Ayan. So, meron rin tayong... Best Actress in a Supporting Role, si Patricia Arquette for the movie Boyhood. Yes, and ito naman, naging maingay yung speech ni Patricia Arquette kasi it talks about equality and then for the women. Kasi ginawa niyang example dito was that American Hustle, hindi pantay yung sahod ni Jennifer Lawrence dun sa guys ng pelikula. Bradley Cooper. Yes, na parang
alam mong malaki yung kinita ni Jennifer Lawrence pero hindi nga pantay. And she stated that na parang hindi pa rin pantay. Kaya nakita nyo ba yung reaction ni Meryl Streep at saka ni Jennifer Lopez dun sa speech nung sinabi niya, yun ni Patricia Arquette. Oo. And then meron tayong Best Actor in Supporting Role, si J.K. Simmons. For the movie Whiplash. Siya yung voice ni Tenzin sa Avatar. Talaga? Ayun, very nice. And lastly, na Best Animated Film ay ang Big Hero 6. Isa rin sa mga speech na naging tawag ito, pinakamaingay nun ay yung speech ni tawag ito, ni Graham Moore na parang stay weird. Stay weird, stay different. Kasi parang kung ngayon hindi ka nag-fit in anywhere, darating yung oras na mag-fit in ka. At ito sabi niya, parang kapag dumating yung oras na ikaw naman yung tatayo sa stage na to, sabihin mo yung parehong message na stay weird, stay different para magpatuloy yung ganong klase ng message para sa mga bata na nafe-feel nila ay weird sila or different or hindi nag-fit in sa society. Isa sa mga tawag nito, sa mga naging highlight ng Oscars ay itong yung performance ng Everything is Awesome from the Lego Movie. Hindi kasi sila na-nominate, diba? Yung the Lego Movie. Tapos nung nag-perform sila ng Everything is Awesome na song, namigay sila ng Lego Oscars. Yeah. Tapos si Oprah meron. Si Oprah meron, si Emma Stone meron. Tapos isa yun sa mga pinaka nakakatuwang reaction during the Oscars. Kasi yung itsura talaga ni tawag ito ni Oprah as in pure happiness daw. And isa pa sa pinag-usapan ay yung performance ni Lady Gaga, the tribute for Sound of Music. Tribute na binasbasan ni Julie Andrews at the end of the performance. Diba? And a lot of people were actually shocked na kaya ni Lady Gaga mag-pull off ng ganitong klaseng performance. Pero huwag natin kalimutan na Lady Gaga really graduated with the training in classical music. So alam niya yung pinagagawa niya sa buhay. Diba? And nagpa-perform siya ng jazz with Tony Bennett. Yun yung nag-lie low na nga siya. Tingnan pag-usapan natin nung nakaraan. Diba? So, siguro classmate Hannah, i-describe mo lang siguro in a sentence or in a phrase, anong masasabi mo sa 87th Oscars? Well, it was really one of a kind kasi it's the biggest event in the movie industry. I know, tama. So parang as it is, like every year, it's really one of a kind. It sets the standards or it sets the bar really high for everything else. And kahit manominate ka lang sa Oscars, masaya ka na. Yung manalo parang sobrang galing mo na nun, 'di ba? For example, Meryl Streep, meron na siyang 19 nominations and 4 Oscars. And sobrang galing na niya. And ito nga 87th Oscars, for me ito yung pinaka-least controversial sa mga nanalo. Parang, dapat hindi nanalo yung Boyhood as Best Picture. Hindi, yung Birdman as Best Picture, dapat Boyhood. Na kahit alam natin na may ganung reactions, parang pantay pa rin. And I think it says about the quality of these films na kahit sinong manalo actually, they really deserve the award. Pero, it's hailed as the whitest Oscars. Yun yung wag natin kakalimutan. Wag natin kakalimutan. So, that's it for our number 1 trending topic, the 87th Oscars Moving Pictures. Salamat sa ating classmate na si Hannah. Ayan, maraming salamat sa pagbahagi na yung insights and comments about the 87th Oscars. At ayun na nga, bago tayo umalis sa ating programa, gusto lang namin i-promote ang Elevision. Ito nga ang extended version of the University of the Philippines Varsity Pep Squads, Pantay-Pantay Vision. Bukas yan, February 28, 3 p.m. and 7 p.m. at the UP Theater. Magkita-kita tayo dyan mga ka-universe. At part pa rin yan, of course, ng UP Diliman Month for 2015. At pwede nyo tingnan ng iba pang events, mga nahuhuling events for the month of February sa official Facebook page ng UP Diliman Month. That's www.facebook.com/UP Diliman Month. Ayun na. Yes. So, ito na, that caps off the trending topics for this week. Ayun. Maraming salamat mga ka-universe sa pagtutok. In an hour full of pop culture na naman. At sa Tuesday, magbubukas ng boses ng estudyante strip ay ang Lakwa Chika, where there feature places, events na kailangan nating pag-usapan. At syempre, susunod naman an hour full of full of music. Yes, talatagtugan. Ayun, maraming salamat mga ka-universe. Ang Student YO Universe ay hatid sa inyo ng DZUP Radio Circle, the only org that goes on air at nang himpilang ito, DZUP 1602, kasali ka. Ako si Vince. At ako naman si James. At ito, ang Student YO Universe, where your voice is our number one choice. Student YO Universe. Pinaka-latest sa pop culture trend. Bringing the latest and the hottest trending topics. From the ultimate movers and shapers. It's very interesting na ang daming nominations na nakuha ng The Artist. To everything else under the sun. I'm very excited kasi ito na yung Olympics eh. We don't just listen to the student's voice. We amplify it. Ayun po sa anti-planking law, parang sobrang lang yan. Kasi, diba? Because it's not just a student's world, it's our universe. Student YO Universe.